Walang saysayang pera. Iyon ang tanging katotohanang nanunuot sa bawat himaymay ng pagkatao ni Dante Viterbo habang nakaupo siya sa loob ng isang silid na mas amoy kemikal kaysa ospital. Sa kanyang harapan, isang lamesang gawa sa salamin at bakal ang naghihiwalay sa kanya at sa tatlong doktor na may mga pangalang binabaybay sa dolyar. Ang mga papel na hawak nila ay naglalaman ng mga salitang hindi niya maintindihan, ngunit ang mensahe ay malinaw na parang sikat ng araw sa katanghalian. Wala ng pag-asa. "We have exhausted all possible options, Mr. Viterbo," wika ng pinakamatanda sa mga doktor, isang Amerikano na may buhok na kasimputi ng kanyang laboratory gown. "The trauma to her spine is irreversible. We are truly sorry." Hindi kumurap si Dante, na natiling matigas ang kanyang mga panga. Ang tanging pagtataksil sa namumuong bagyo sa kanyang kalooban ay ang mariing pagkuyom ng kanyang kamao sa ilalim ng mesa. Naramdaman niya ang malakas na pagkabog ng kanyang dibdib. Bawat pintig ay tila gustong kumawala at isigaw ang lahat ng kanyang pagkadurog. Ngunit walang lumabas na salita sa kanyang bibig. Para saan pa? Hindi kayang bilhin ng kanyang yaman ang himala. Hindi kayang ibalik ng kanyang kapangyarihan ang sigla sa mga binti ng kanyang nag-iisang anak. Ang pag-uwi sa mansyon ng mga Viterbo ay mas masahol pa sa pananatili sa ospital. Ang bawat sulok ng malawak na tahanan ay sumisigaw ng katahimikan. Isang katahimikang nakabibingi. Mas malakas pa sa ugong ng kanyang mamahaling sasakyan. Pumasok siya sa silid ni Tala. Kulay rosas ang mga pader, naglalakihan ang mga laruan, at malambot ang kumot na bumabalot sa maliit na katawan. Ngunit ang lahat ng yon ay walang buhay. Si Tala ay isang manika sa sarili niyang kaharian. Ang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Ang mga labi ay nakatikom. Ang tanging gumagalaw ay ang kanyang dibdib. Isang paalala na humihinga pa ang kanyang anghel, ngunit hindi na lumilipad. Hinaplos ni Dante ang buhok ng anak at sa sandaling iyon, ang kinatatakutang hari ng industriya ng shipping ay naging isang amang lugmok sa kawalan ng pag-asa. Sa kanyang pagbaba patungong kusina upang kumuha ng isang basong tubig, isang bulungan mula sa dalawang katulong ang pumukaw sa kanyang pansin. Hindi sila para sa kanya, kundi mga salitang lumulutang lamang sa hangin. "Kawawa naman si Sir," sabi ng pinsan ko sa tondo. "May isang albularyo doon. Si Aling Sol daw. Milagroso daw ang mga kamay." "Naku, huwag kang maingay. Baka marinig ka. Mga doktor nga galing Amerika sumuko na. Iyon pa kayang taga-squat?" Albularyo, isang salitang kailanman ay hindi naging parte ng kanyang bokabularyo. Isang konsepto na para lamang sa mga taong walang pera para sa totoong lunas. Ngunit sa gabing iyon, sa isang taong naubusan na ng lahat ng pagpipilian, ang salitang yon ay nagmistulang isang maliit na kandilang sinindihan sa gitna ng kadiliman. Kinabukasan, ang makintab na itim na sasakyan ni Dante Viterbo ay tila isang dambuhalang isda na naligaw sa makipot at maputik na eskinita ng tondo. Ang amoy ng estero ay nanunuot sa loob ng sasakyan sa tuwing ibinababa ng kanyang driver ang bintana upang magtanong. Bawat tingin ng mga tao sa labas ay tila isang paghusga. Ito ang mundong kailanman ay hindi niya inakalang tutungtungan niya. Sa wakas, natuntun nila ang isang maliit na barong-barong na may nakasabit na karatula. Halamang gamot ni Katasyo. Sa loob, sa gitna ng mga pinatuyong dahon at mga botelyang may lamang langis, nakita niya ito. Isang babaeng payat, nakasuot ng simpleng duster at may buhok na nakapusod lang. Si Marisol. Nakaupo siya sa isang maliit na bangko. Mahinahong pinapatahan ng isang batang umiiyak habang marahang minamasahe ang namamagang paa ng isang matandang babae. Walang bakas ng pagiging milagroso sa kanyang anyo. Ang tanging mayroon siya ay isang aura ng katahimikan at pasensya. Nang matapos ito sa matanda, saka lamang siya lumingon kay Dante.
Ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo, Ginoo? Tanong niya. Ang boses ay mahinahon. Hindi sanay si Dante na hindi kinikilala. Inilabas niya ang kanyang pitaka. Narinig kong nakakagamot ka. Kailangan ng anak ko ng tulong. Sabihin mo kung magkano. Isang saglit na katahimikan ang namayani. Nakita ni Dante ang pagbabago sa mga mata ni Marisol. Mula sa pagiging simple, ito'y naging matalim. Hindi galit, kundi puno ng dignidad. Dahan-dahan siyang umiling. Hindi nabibili ng pera ang pag-asa, Ginoo. Sagot niya, mas malinaw at mas matatag. At hindi ako nagbebenta ng himala. Bago pa man makasagot si Dante, isang babae na mas matanda kay Marisol ang sumulpot mula sa likod ng kurtina. Ang mga mata ay nanlalaki sa pagkagulat at pagkasakim nang makita ang mamahaling relos sa braso ni Dante. Sol, ano ka ba? Huwag mong bastusin ang bisita. Sigaw nito. Humarap ito kay Dante na may malapad na ngiti. Pagpasensyahan niyo na po itong pamangkin ko, sir. Mahirap lang po kami. Ano po ba ang kailangan niyo? Iyon si Aling Nelia. Ang pait sa mukha nito ay kasing pait ng mga pinakuluang dahon sa paligid. Hindi pinansin ni Dante ang matanda. Ang kanyang atensyon ay na kay Marisol pa rin, na ngayon ay nakayuko. Tila nahihiya sa inasal ng kanyang tiyahin. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa kanyang buhay, si Dante Viterbo ay natanggihan. Ngunit sa halip na magalit, isang kakaibang pakiramdam ang kanyang naramdaman. Inilapag niya ang isang business card sa ibabaw ng isang maliit na mesa. Dante Viterbo, pagpapakilala niya. Kung magbago ang isip mo para sa anak ko. Ang huling mga salita ay halos pabulong na lamang, isang pag-amin ng kanyang kahinaan. Pagkaalis ng makintab na sasakyan, naiwan si Marisol sa gitna ng amoy ng mga halamang gamot at ng bigat ng mundo. Pinulot niya ang larawan ng kanyang yumaong ama na nakasabit sa dingding, isang lalaking may mabait na ngiti. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Bakit sa dinami-rami ng tao, ang pangalang Viterbo pa ang kakatok sa kanyang pintuan upang humingi ng tulong? Bago pa man siya malunod sa kanyang mga alaala, isang kamay ang marahas na umagaw sa business card na hawak niya. Pagkakataon na natin to, Sol. Halos pasigaw na, sabi ni Aling Nelia. Ang mga mata ay kumikinang sa paggagahaman. Ayaw mo bang makaalis sa impyernong to? Pupunta ka sa ayaw at sa gusto mo. Ang malamig na piraso ng papel ay parang yelo na nakadikit sa palad ko. Magkano kaya ang ibabayad ng Viterbo na yan sa'yo, Sol? 500,000, 1,000,000? Alam mo, sa dami ng pinaghirapan mo, nararapat lang na suklian ka ng malaking halaga. Ang boses ni Aling Nelia ay matinis, tila isang tunog ng lata na tumatama sa semento, puno ng pag-asa. Nakaupo ako sa maliit na bangko sa loob ng aming tiyangge. Nakatitig sa mukha ng aking ama sa larawan. Ang mga salitang, hindi nabibili ng pera ang pag-asa, ay umuulit sa isip ko. Ngunit ngayon, ang salitang pag-asa ay tila may dalawang mukha. Ang pag-asang gumaling ng isang bata at ang pag-asang makawala sa kahirapan ng pamilya ko. Di ba, Sol? Isipin mo, makakabili na tayo ng bahay na may maayos na bubong. Hindi na tayo matutuluan kapag umuulan. Ramdam ko ang bigat ng tingin ni Aling Nelia. Ang kanyang pangarap ay naging tanikala ko. Ang aking ama ay nagturo sa akin na ang utang na loob ay mas mahalaga kaysa ginto. At may utang na loob kami sa pamilya ng mga Viterbo. Ngunit hindi ito utang na pwedeng bayaran ng pera. Ito ay utang na kailangan bayaran ng kabutihan at pagmamahal. Sa huli, ang pag-ibig sa isang bata ang siyang nagtulak sa akin. Hindi ang pera, hindi ang banta ni Nelia. Paano kung ako lang talaga ang tanging pag-asa niya? Kinaumagahan, sumakay ako sa isang taxi patungo sa mansyon ng mga Viterbo. Ang bawat metro na lumalayo ako sa tondo ay tila isang malaking bato na gumugulong palayo sa aking dibdib. Ngunit kasabay nito, isang bato rin ang gumugulong papunta sa aking kinatatayuan. Nang pumasok ako sa gate ng Viterbo, isang malaking arko ng bakal at semento,
Nakita ko ang hardin. Malinis, mayabong ang mga halaman, at ang hangin ay sariwa. Hindi gaya sa amin na may halong alikabok at usok. Pero ang lahat ay walang kulay. Tila isang larawan na kinulayan lang ng itim at puti. Ang lahat ay perpekto, ngunit walang kaluluwa. Isang matandang babae ang naghihintay sa akin sa pinto. Si Manang Celia, ang may bahay. Ang mga mata niya ay may kalooban na hindi ko nakita sa mga mata ni Dante. Hindi siya nagtanong o nagbigay ng hatol. Hinandugan niya ako ng simpleng paggalang. "Ikaw pala si Marisol?" Malumanay niyang sabi. "Halika, ipapakita ko sa iyo kung nasaan si Tala." Hindi pa kami nakakahakbang. Isang boses ang narinig mula sa likuran. Well, look what the cat drag in. Si Isabela. Ang kanyang ganda ay tila isang nakakasilaw na sikat ng araw. Sobrang perpekto at malamig. Nakasuot siya ng damit na tila galing sa isang magazine. Ang kanyang mga braso ay may mga pulseras na gumagawa ng maliliit na tunog sa tuwing siya ay gumagalaw. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. At pakiramdam ko, naging marumi ang aking duster na suot. "So, you're the miracle worker? You look more like a charity case," sabi niya. At ang nangiti niya ay kasing lamig ng yelo na dumidikit sa balat. "Dante will pay you good, I hope. Just don't contaminate the house with your barang." Hindi ako nagsalita. Tiningnan ko lang siya. Ang aking katawan ay nanigas at ang init ng aking dugo ay umakyat sa aking ulo sa pagkadurog. Ngunit pinilit kong huwag ipakita ang anumang emosyon. Ito ang tanikala na aking pinasok. Si Manang Celia ang nagligtas sa akin. "Isabela, huwag kang ganyan. Guess natin si Marisol." Nginisian lang ako ni Isabela at umalis. Ang kanyang pabango ay naiwan sa hangin. Nag-iiwan ng amoy ng kemikal at kayamanan. Nang pumasok ako sa silid ni Tala, ang pagkadurog na naramdaman ko ay napalitan ng isang malalim na pag-iyak sa aking puso. Si Tala ay nakahiga, napapalibutan ng mga mamahaling bagay at aparatos, ngunit ang kanyang muka ay parang isang putol na bulaklak na walang tubig. Ang kanyang mga mata ay walang buhay, nakatitig lang sa kisame. Ang kanyang katawan ay payat, parang isang sanga na binali ng hangin. "Tala," bulong ko. Nilapitan ko siya. Hindi ko siya hinawakan agad. Nanatili akong nakaupo sa tabi ng kanyang kama. Hinayaan siyang masanay sa aking presensya. Nang maramdaman kong handa na, inabot ko ang kanyang munting kamay. Ang balat niya ay malambot, ngunit ang kalamnan niya ay tila naninigas. Pagkatapos, dahan-dahan kong sinimulan ang aking ginagawa. Hindi makinarya, hindi mamahaling langis, tanging ang aking mga kamay at ang aking tinig. Sinimulan kong kantahin ang isang oyayi, awiting bayan, na itinuro sa akin ng aking ama. Isang melodiya na malungkot, ngunit puno ng pag-asa. Ito ang awit tungkol sa isang ibon na lumipad palayo, ngunit babalik upang magdala ng bulaklak sa may sakit. Sa loob ng silid na yon, kung saan ang kapalaran ay tila sumuko na, ang aking tinig ay tanging parang isang alon na dahan-dahang tumatama sa baybayin. Naramdaman ko ang paggalaw, hindi sa kamay, hindi sa paa, kundi sa kanyang mga mata. Dahan-dahan, ang tingin ni Tala ay bumaba mula sa kisame at lumingon sa pinanggalingan ng aking tinig. Ang mga mata niya, na walang buhay kanina, ay mayroon na ngayong isang maliit na kislap ng pagtataka. Walang boses, walang luha. Ngunit sa sandaling iyon, alam kong naririnig niya ako. At ang puso ko ay tila natunaw at nagkalat ng init sa aking buong katawan. Sa pinto, si Dante ay nakatayo. Siya at si Manang Celia ay nanonood ng tahimik. Sa mata ni Dante, nakita ko ang pagkakabigla, ngunit mayroon ding isang tila hindi makapaniwalang paghinga ng pag-asa. Narinig niya ako. Nang matapos ang awit, tumalikod ako.
Ang aking lalamunan ay nakakaramdam ng dahil sa emosyon. Ilang oras na siyang hindi gumagalaw, hindi tumitingin kahit saan. She hasn't blinked like that in months. Pabulong na sabi ni Dante. What did you do? Tiningnan ko siya. Ang aking mga mata ay puno ng hamon. Hindi ako nagbigay ng milagro, Ginoo. Binigyan ko lang siya ng pahinga. The soul needs rest too. Nagsimula na ang aking trabaho. Ang paggaling ay isang proseso, hindi isang himala. Hindi ito nangyayari sa isang iglap, kundi sa dahan-dahang pagtibok ng pag-asa. Sa loob ng silid ni Tala, sinimulan ko ang aking trabaho. Isinantabi ko ang lahat ng modernong makina at mamahaling gamot. Ang aking mga kagamitan ay ang langis ng niyog na hinaluan ng luya at sambong na pinakuluan ko pa sa tondo, ang aking mga kamay at ang aking tinig. Bawat masahe sa mga binti ni Tala ay isang pag-usap ng aking kaluluwa sa kanyang mga kalamnan, isang paalala na ang katawan niya ay hindi pa sumusuko. Sa una, si Tala ay nanatiling tahimik, ngunit hindi ko hinayaan na panghinaan ako ng loob. Nagkwento ako tungkol sa mga alamat, tungkol sa mga isda sa dagat, at tungkol sa isang dalagang bituin na nahulog sa lupa. Ang ibig sabihin ng kanyang pangalan, Tala. Ang bawat salita ay parang isang patak ng tubig na pumapatak sa tigang na lupa. Unti-unting nagpapabuhay sa kanyang isip. Isang araw, habang inihahanda ko ang isang paliguan ng pinakuluang dahon para kay Tala, isang nakakakilabot na tunog ng pagbagsak ang narinig mula sa likuran. Oh my God! Anong ginawa mo? Oh my God! Ang matinis na boses ni Isabela ay umalingaw-ngaw sa kusina, kung saan ako nagpapalamig ng pinakuluang sabaw ng halamang gamot. Lumingon ako at nakita kong tumalsik sa sahig ang lalagyan ng aking pinakuluang gamot. Ang mainit na likido ay gumawa ng isang malaking bakas sa sahig na tila isang sunog. Si Isabela ay nagtago ng kanyang kamay sa likod na tila nasunog, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng pagkukunwari. I was just trying to help, pero ang init pala. You should be more careful, Sol. Baka mapaso mo si Tala, sabi niya. Ang kanyang tinig ay isang matamis na lason. Alam kong sinadya niya. Hindi siya kailanman tutulong sa kusina. Hindi siya kailanman magiging pabaya. Pero wala akong ebidensya. Ang tanging nagawa ko ay yumuko at kunin ang mga nabasag na lalagyan. Masusunog po talaga, ma'am. Dahil para po sa pambabad. Salamat po sa concern. Malumanay kong sabi. Ang aking tinig ay kalmado, ngunit ang aking puso ay naggangalit. Si Manang Celia, na nakita ang lahat, ay gumawa lamang ng isang munting hininga at lumapit upang tulungan akong maglinis. Sa kanyang pagtulong, binulungan niya ako. Mag-ingat ka, Marisol. Ang ahas ay hindi lang naninila sa gabi. Hindi ako sumuko. Sa araw na yon, pinalitan ko ang paliguan ng masahe. Sa halip na magalit, ginawa kong mas matindi ang aking pagmamasahe. At sa halip na masaktan, naramdaman ko ang kakaibang init sa aking mga kamay. Ang aking pasensya ay nagbunga. Sa isang hapon, habang ang araw ay handahang lumulubog sa bintana at ang silid ay napuno ng kulay kahel na liwanag, minamasahe ko ang binti ni Tala. Inawit ko ang aming awit at hinahayaan siyang hawakan ang aking mga daliri. Tala, gusto mo ba ng ginataan mamaya? Tanong ko. Ang mga mata ni Tala ay nanatiling nakatitig sa akin at pagkatapos, nang walang babala, isang napakaliit na kislot ang naramdaman ko. Hindi isang kalamnan, kundi isang daliri sa paa. Ang kanyang munting hinlalaki ay tila may sariling isip, kumilos ng kaunti. Ako ay namangha at nanigas sa aking kinauupuan. Hindi ito ilusyon. Huminga ako ng malalim at kinantahan si Tala. Pagkatapos, sinubukan ko ulit. Tala, kung narinig mo ako, igalaw mo ang hinlalaki mo. Isang munting paggalaw ulit. Napakaliit,
Napakahina, ngunit sapat na upang gumising sa loob ko ang isang sigaw ng tagumpay. Ito ang unang reaksyon niya. Mabilis akong lumabas. Hindi ko na inisip pa ang protocol. Hinanap ko si Dante. Natagpuan ko siya sa kanyang opisina, nakaupo sa kanyang malaking mesa, nakatitig sa monitor na puno ng mga numero at chart. Ang kanyang mukha ay isang balatkayo ng pagod at kawalan. Sir Dante, kailangan ninyo akong samahan. Halos humahabol ang aking hininga. Tumayo si Dante. Sa kanyang mata, nakita ko ang pagkairita dahil sa aking panggugulo. Ngunit nakita niya ang nag-aalab na apoy sa aking mga mata. Sumama siya sa akin. What is it, Marisol? If this is another, hindi ko siya pinatapos. Dinala ko siya sa kama ni Tala. Just touch her foot, sir. Dahan-dahan. Nag-aalangan si Dante. Ang kanyang malaking kamay, na sanay sa pagpirma ng malalaking kontrata at pagpapaalis ng mga empleyado, ay tila nanginginig habang papalapit sa paa ng kanyang anak. Tala, bulong ko. Nandito si Papa. Magpakita ka sa kanya. Pagkatapos, ginawa ko ang aking masahe. Hindi ko sinabi kay Dante kung ano ang hinahanap. Hinayaan ko siyang hanapin ito mismo. Isang segundo ng katahimikan. Pagkatapos, napansin ko ang panginginig sa braso ni Dante. Ang kanyang mga mata, na dati walang emosyon, ay biglang lumaki. At ang kanyang mga labi ay nagbukas ng kaunti. Naramdaman niya ito, ang napakaliit na kislot ng pag-asa. Umalis siya sa kama, hindi nagsasalita. Ngunit nakita ko ang 2 butil ng luha na dumaloy sa kanyang pisngi. Ang unang luha na nakita kong pumatak mula sa tangkang bato ng Manila. Hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng pagkabigla at pasasalamat. It's working, pabulong niyang sabi. Tila hindi niya sinasabi sa akin, kundi sa kanyang sarili. Sa sandaling iyon, ang aking puso ay lumambot. Nakita ko ang ama sa likod ng hari. Ngunit sa labas ng pintuan, isang anino ang dahan-dahang lumabas. Si Isabela. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkagalit at inggit. Mas masahol pa sa galit ni Aling Nelia. Nilabas niya ang kanyang telepono at may tinawagan. It's time for Plan B, sabi niya sa malamig na tinig. I want you to find a way to prove that woman is a fraud. I need a medical opinion, someone who knows her past. Ang munting paggalaw sa daliri ni Tala ay naging parang isang sigaw ng pag-asa sa loob ng mansyon. Mula noon, nagbago ang lahat. Si Dante Viterbo, ang lalaking tila yelo na kailanman ay hindi natutunaw, ay nagsimulang magpakita ng mga bakas ng pagiging tao. Sa tuwing pumapasok siya sa silid ni Tala, ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng galit at pagkadurog, kundi pag-asa at pagtataka. Kumusta siya? Tanong niya sa akin isang hapon. Hindi ito isang utos. Isa itong tanong. Isang simpleng tanong na nagbigay ng kakaibang init sa aking dibdib. She's responding well, sir, sagot ko. But more than her muscles, ang kaluluwa niya ang mas mabilis gumaling. She needs kindness, not just medicine. Nakatitig lang si Dante sa akin. Hindi siya nagsalita. Ngunit ang kanyang tingin ay tila naghahanap ng sagot sa isang matagal ng palaisipan. Marisol, sabi niya. Ang kanyang boses ay tila may kaluskos, hindi na ang malakas na tunog ng isang hari. Bakit mo ginagawa ito? Pwede ka nang umalis noong una kitang inalok ng pera, pero bumalik ka. Bakit? Ito na. Ang pagkakataong sabihin sa kanya ang tungkol sa aking ama, ang tungkol sa utang na loob. Ngunit nang tiningnan ko ang kanyang pagod na mukha, alam kong hindi ito ang tamang oras. Hindi pa siya handa para sa katotohanan. Hindi ko po kayang makita ang isang bata na naghihirap. Sir, tugon ko, ang aking mga salita ay tapat. Ngunit may bahid ng pagtatago. At hindi ko din po makakalimutan ang inasal ninyo sa akin. Ginagawa ko ito para sa aking sarili at sa aking dignidad.
Ang kanyang panga ay tila tumigas, ngunit sa pagkakataong ito, hindi galit. Pag-unawa. I'm sorry, Marisol, for the way I treated you. Ang simpleng paghingi ng tawad na yon ay tila isang maliit na bukal ng tubig sa isang tuyong disyerto. Ang aking puso ay nagbigay ng isang mabilis na kislap ng awa. Samantala, si Isabela ay nagsimulang gumawa ng maliliit na digmaan sa loob ng mansyon. Sa tuwing dadaan ako, ang kanyang boses ay lalakas. Nagkukwento sa mga kaibigan niya tungkol sa mga fraud na umaasa sa mga taong walang alam para makakuha ng pera. Ang bawat tingin niya ay isang lason. Ay naku, tita, imagine, my future husband is paying thousands of pesos for halaman at massage. Sabi niya, ang kanyang tinig ay may nakakainis na tawa. She probably just wants a big score. You know, those people from Tondo, they will do anything for money. Hindi ako nagsalita. Bawat pang-iinsulto niya ay tila isang matulis na bagay na tumutusok sa aking balat. Ngunit pinili kong ngumiti. Ngunit ang pinakamatinding lindol ay naganap sa isang umaga. Dumating si Aling Nelia, hindi sa gate, kundi sa mismong pintuan ng mansyon. May dalang malaking bag na puno ng mga pinagbalatan ng gulay at nakasuot ng kanyang pinakamagandang duster na puno ng mga bakas ng pagpapawis. Sol, my dearest pamangkin, why are you ignoring me? Ang kanyang boses ay isang tunog na nakakabingi. Walang pakialam sa katahimikan ng mansyon. Nagmamadali akong lumapit sa kanya. Auntie, anong ginagawa ninyo dito? Bakit hindi kayo tumawag? I'm your family, Sol. Siyempre, I have the right to see you. And besides, hinila niya ako sa gilid at ibinaba ang kanyang boses na tila isang huni ng langgam. Naubos na ang pera. Kailangan ko pa ng pang-maintenance ko. Hindi mo naman siguro kami pababayaan, di ba? Dapat, makikihati kami sa sweldo mo dahil kami ang nagdala sa iyo dito. Sa sandaling iyon, bumalik ang lahat ng pagod sa aking katawan. Ang kanyang mukha ay isang mapa ng kasakiman. Nakita ko si Dante na dahan-dahang lumabas mula sa dining room. Ang kanyang mukha ay nanigas na parang marmol. And who is this? Malamig ang kanyang boses, mas malamig pa sa hanging nagmumula sa aircon. Si Aling Nelia, hindi natakot, ay nagmadali palapit kay Dante. Ang kanyang mga kamay ay tila naghahanap ng kurot. Oh, Sir Dante, you must be the Sir Dante Viterbo. I'm Nelia, Marisol's beloved tita. We are so happy that she is working for you. She is a very good girl, you know. She needs a good salary because she takes care of me. You should raise her pay, sir. She deserves it. Ang mukha ni Dante ay tila isang bagyo na humahampas. Tiningnan niya ako. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at paghuhusga. Marisol, sabi niya. Ang kanyang boses ay mapanganib. Is this true? You need more money? Hindi ako makasagot. Ang kahihiyan ay tila isang alon na nalumunod sa akin. Ang panlilinlang ni Aling Nelia Hamoa ay sumira sa aking dignidad sa harap ng taong kailangan kong patunayan ang aking kabutihan. Ang kahihiyan ay tila isang apoy na nagpapakulo sa aking dugo. Ang tingin ni Dante Viterbo ay hindi nagtanong, ito ay humatol, at ang bawat salita ni Aling Nelia ay nagsilbing semento na nagpatigas sa kanyang pagdududa. Tita, umalis na po kayo. Ang aking boses ay tila isang matalim na salamin. Hindi na ang malumanay na tono ng anak na nagmamano. Hindi po ako humihingi ng pera. Ang trabaho ko po ay hindi nababayaran ng doble. Si Aling Nelia ay nagpumiglas sa aking pagkakahawak. Ang kanyang mukha ay tila nabalutan ng puot at pagkadismaya. Ang kapal ng mukha mo. Inaalagaan kita simula noong bata ka, Sol. Ngayon, pinagtataguan mo ako sa isang mayamang lalaki. Hindi ko na kinaya. Bago pa man siya magpatuloy, lumapit si Dante. Ang kanyang presensya ay tila isang pader na humaharang sa ingay. Mr. Viterbo, ang kanyang boses ay malamig. Parang isang hangin mula sa hilaga. Pakisabi sa taong ito na umalis.
Marisol, you will talk to me in my office later. Nakita ko ang takot at pagkadismaya sa mukha ni Aling Nelia bago siya hilahin palayo ng mga security guard na lumitaw mula sa kung saan. Hindi ako sumunod sa utos ni Dante. Ang aking puso ay nanginginig sa inis at kahihiyan, ngunit ang aking tungkulin ay kay Tala. Dumiretso ako sa kanyang silid. Doon, ang amoy ng mga halamang gamot ay nagbigay sa akin ng kapayapaan. Sabi nila, masama akong tao, Tala. Bulong ko, habang dahan-dahan kong minamasahe ang kanyang mga binti. Sabi nila, pera lang ang gusto ko. Sana lang maipakita ko sa kanila na nagkakamali sila. Ang init mula sa mga kamay ko ay dumaloy sa kanyang mga binti. Tila binibigyan ng buhay ang kanyang mga ugat. Araw-araw, nag-uusap kami. Nagkukwento ako tungkol sa aking mga pangarap. Ang pagkuha ulit ng aking lisensya, ang pagtatayo ng isang klinika para sa mga nangangailangan. Si Tala ay nakikinig. Ang kanyang mga mata ay tila isang lawa na tahimik na nakatitig sa akin. Isang hapon, inilabas ko ang isang laruan. Isang maliit na araw, nagawa sa kahoy, pininturahan ng dilaw na kulay. Tingnan mo, Tala, araw. Ang sikat ng araw. Ito ang nagbibigay sa atin ng buhay. Araw. Itinuro ko ang laruan. Pagkatapos, itinuro ko ang aking sarili. Ako si Sol. Araw din ang ibig sabihin. Ibig sabihin, liwanag. Si Tala ay dahan-dahang gumalaw. Ang kanyang maliit na kamay ay tila may sariling isip. Inabot ang laruang araw. Ang kanyang mga labi ay gumawa ng isang napakaliit na anyo na tila nagpipilit makabuo ng salita. Huminga ako ng malalim. Ang aking puso ay tila tumigil sa pagtibok. Sol, ang napakahinang boses ay narinig. Napakahina, ngunit sapat na upang punuin ang tahimik na silid ng isang himala. Hindi niya sinabi, araw, kundi, Sol. Tiningnan niya ako. Ang nangiti sa kanyang mukha ay tila isang liwanag na hindi nakikita. Ang unang tunay na ngiti niya. Hindi ko mapigilan ang pag-agos ng luha. Ito ang aking gantimpala. Narinig ni Dante ang kilos at ingay kaya nagmamadali siyang pumasok. Nang makita niya ang ngiti ni Tala at ang nakangangang mga labi ko, lumapit siya. Tala, did you just say something? Tumingin si Tala sa kanya. Pagkatapos ay tumingin sa akin at muli siyang gumawa ng pilit na tunog. Sol. Ang mukha ni Dante ay naliligo sa mga luha ng kagalakan. Lumuhod siya sa tabi ng kama. Tala baby, say papa, say papa. Ngunit si Tala ay nakangiti lamang at ang kanyang nangiti ay parang isang matamis na kanta para sa akin. Ang lahat ng ito ay saksing si Isabela. Ang kanyang silueta ay nakatayo sa isang madilim na sulok sa likuran ng pinto. Ang kanyang mga mata ay nagniningas sa puot. Sa sumunod na araw, nag-aalangan akong magdala ng Tala sa hardin. Kailangan niya ang sikat ng araw. Pinakinggan ko ang bawat tunog ng bintana. Takot na si Isabela ay naghihintay. Kailangan mo siyang ilabas, Marisol. Sabi ni Manang Celia, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Huwag kang matakot sa ahas. Ang liwanag ay mas malakas kaysa dilim. Inilabas ko si Tala sa kanyang wheelchair. Ang kanyang muka ay nagniningning sa ilalim ng init ng araw. Ngunit habang dahan-dahan kaming dumadaan sa hardin, isang kakaibang paggalaw ang naramdaman ko sa wheelchair. Hindi ko ito napansin kaagad. Ang gulong ay tila may humahatak, tila isang matigas na bakal na tumama sa semento. Nagulat ako. Nang tingnan ko ang gulong, may isang maliit na bukol na lumitaw sa gulong na naging sanhi ng paghinto. Bago ko pa man maabot ang preno, ang buong dahil sa biglaang pag-ikot ng gulong at pagkiskis sa lupa. At si Tala ay tila lilipad palayo sa kanyang upuan. Mabilis akong nagbigay ng malakas na sigaw.
at niyakap ko si Tala nang mahigpit sa aking mga bisig. Ang aking likod ay tila tumama sa matigas na lupa. Sa sandaling iyon, si Dante na naglalakad sa hardin ay nakita ang malaking gulat at takot sa aming sitwasyon. Ang kanyang mukha ay naging puti na parang tela. Si Isabela ay nagmamadaling lumabas mula sa isang sulok. Ang kanyang mukha ay puno ng concern na puno ng kasinungalingan. Dante, what happened? Saul, what were you doing? You almost let Tala awful. Si Dante ay tila isang apoy na sumiklab. Ang kanyang pagod at pag-asa ay napalitan ng isang napakalaking takot. Hindi niya nakita ang bukol sa gulong. Nakita niya lang ang nagpapakita ng panganib at ang pagkainis sa aking inasal. Marisol, ang kanyang boses ay naging kulog, umaaling-awngaw sa hardin. Ano ang nangyari? Ang trabaho mo ay protektahan siya. Your job is to protect her. Ang aking puso ay bumigat na parang tingga. Hindi ko inaasahan ang pag-iyak. Hindi ko inaasahan ang pag-aalala. Ngunit hindi ko inaasahan ang ganitong galit. Ang mga salita ni Dante ay tila isang matalim na sibahat na tumama sa aking puso. Ang trabaho mo ay protektahan siya. Ang kanyang boses ay tila isang malaking pader na naglalabas ng galit. Hindi ko siya sinagot. Hindi ko kailangang ipaliwanag ang aking sarili sa isang taong bulag sa kanyang sariling takot. Sir, I would never hurt Tala. Sabi ko, ang aking tinig ay kalmado ngunit may bahid ng sakit. Pero hindi ko kayang protektahan siya sa lahat ng dako. Ang wheelchair niya ang may problema. Pinilit akong umalis ni Isabela. Ang kanyang mukha ay puno ng kasinungalingan at pagkukunwari. Hinawakan niya ako sa braso. Ang kanyang kamay ay malamig at matigas. Halika na, Sol. Hayaan mo muna si Dante at Tala. Nang makalayo ako, si Dante ay dahan-dahang lumuhod at niyakap ang kanyang anak ng mahigpit. Ang imahe ng kanyang pagkadurog ay tila isang lason na unti-unting dumaloy sa aking dibdib. Alam kong ang kanyang galit ay hindi para sa akin. Ito ay isang salamin ng kanyang takot. Ang takot na mawala ang anak niya. Ang takot na muling mabigo. Pagkatapos ng pangyayari, ang kapaligiran sa mansyon ay naging mas tahimik at mas mabigat. Si Dante ay tila umiiwas sa akin. Si Tala ay nananatiling kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kurot sa tuwing ako ay lumalabas. Huwag mong hayaan na ang galit niya ay makasira sa iyo, Sol. Bulong ni Manang Silya sa akin isang gabi habang nag-aayos kami ng mga halamang gamot. Siya ay isang lalaking sinira ng kanyang sariling kasalanan. Natatakot siyang magtiwala at ikaw ang liwanag na hindi niya kayang pigilan. Sa wakas, napagdesisyonan kong kailangan kong lumabas ng bahay at kailangan kong gawin ang isang bagay na hindi ko pa nagagawa. Hindi ako pumayag na gumamit ng wheelchair na nasira. Kaya, habang ang langit ay puno ng mga ulap at nagsisimulang bumagsak ang munting ulan, dahan-dahan kong binalutan si Tala ng isang malaking tuwalya at inilabas siya sa isang payak na upuan patungo sa balkonahe. Ang amoy ng lupa na binasa ng ulan ay tila isang matamis na hininga na nagmula sa kalikasan. Alam mo, Tala, sabi ko, ang aking boses ay malambing at puno ng pag-ibig. Ang ulan ay hindi masama. Sabi ng lolo mo, ang ulan ay luha ng kalikasan na naglilinis sa ating mundo. Inalis ko ang kanyang tuwalya at iniangat ang kanyang mga kamay upang maramdaman niya ang maliliit na patak ng ulan sa kanyang palad. Try to feel it, baby, bulong ko. Feel the life. Si Tala ay dahan-dahang ngumiti. Ang kanyang mga mata ay tila may nakikita na isang milagro. Sa sandaling iyon, ang buong mundo ay tila huminto. Hinanap ko ang aking sarili na dahan-dahang sumasayaw sa harap niya. Hindi isang aktwal na sayaw, kundi isang galaw na puno ng pagmamahal at pag-asa. Ginawa ko ang isang ritual ng masahe. Ginamit ko ang ulan bilang isang natural na langis. Tala, sayaw tayo. Bulong ko.
Ang kanyang mga mata ay nagniningas. Sinubukan niyang itaas ang kanyang kamay patungo sa akin at ang kanyang mga labi ay gumawa ng isang maliit na tunog ng kaligayahan. May isang anino na lumabas mula sa isang sulok. Si Dante. Hindi niya ako sinigawan. Hindi niya ako pinagalitan. Sa halip, siya ay nakatayo lamang doon, basang-basa sa ulan. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka at isang kakaibang lambing. Nakita niya ang pag-asa sa aking mga kamay, ang pag-ibig sa aking mga mata, at ang walang malay na kaligayahan sa mukha ni Tala. Ang kanyang bibig ay dahan-dahang nagbukas. Marisol, I'm sorry. Ang kanyang boses ay naging tila isang himig, punong-puno ng pag-amin at pagsisisi. Iyon ang unang beses na nakita ko siyang humingi ng tawad ng buong puso. Ang pag-amin na yon ay tila isang bukal na dahan-dahang naglinis sa lahat ng kanyang kasalanan. Ang aking puso ay tila isang bulaklak na biglang nagbukas, ngunit hindi ko pa rin siya hinayaan. Hindi ko po kailangan ng inyong tawad, sir, sabi ko. Ang kailangan ko po ay ang inyong tiwala. Bago pa man siya makasagot, isang babae ang sumulpot sa likuran niya. Ang kanyang pagdating ay tila isang ahas na naglalakad. Dante, what are you doing out here? You'll get sick. Si Isabella, ang kanyang mukha ay puno ng pagkukunwari. And look at her! She's a menace. She's soaking Tala in the rain. She is not a doctor. Kasabay nito isang lalaking may ang lumitaw sa likod niya. Isang taong tila pamilyar, ngunit hindi ko maalala sa oras na yon. Ang kanyang ngiti ay malamig at tila isang masamang panaginip. Mr. Viterbo? Sabi ng lalaki. Ang kanyang boses ay puno ng paggalang na tila isang kutsilyo. I'm Dr. Rafael Hidalgo. I believe I have some information about Miss Dimacolangan's past. Nagtataka ako. Ang aking muka ay tila nanginginig sa gulat. Isang matinding takot ang humawak sa aking lalamunan. Si Rafael Hidalgo. Siya ang taong nagpawalang saysay sa aking lisensya at nagpatapon sa akin sa tondo. Ang pagdating ni Dr. Rafael Hidalgo ay tila isang itim na ulap na bumabalot sa init ng aming sandali. Ang aking katawan ay nanigas. Ang aking hininga ay tila naging isang matalim na bagay na nakatali sa aking lalamunan. Siya ang taong nagsira sa aking buhay at nagpatapon sa akin sa limot. Marisol, sabi niya, ang kanyang namangiti ay tila isang kutsilyo na nakatago sa isang matamis na bulaklak. What a pleasant surprise to see you here. Mr. Viterbo, I am here to offer my medical expertise and also to shed some light on Miss Dimacolangan's qualifications. Lumingon si Dante sa akin. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalinlangan at isang bakas ng paghuhusga na pilit niyang pinipigilan. Marisol? Tanong niya. Ang kanyang boses ay naging tila isang hangin na nagbabala. Hindi ako makapagsalita. Ang aking mga labi ay tila pinagdikit ng takot. Sa sandaling iyon, napagtanto ko ang kasamaan ni Isabella. Hindi lang siya nagpaplano ng accident, nag-e-expose siya ng aking nakaraan. She's not a licensed physical therapist, Dante. Mabilis na sabi ni Isabella. Ang kanyang tinig ay puno ng, she was revoked. Revoked for negligence. Dr. Hidalgo here was her superior. He can confirm all the details. I am afraid that is true, Mr. Viterbo, sabi ni Dr. Hidalgo. Ang kanyang mukha ay tila puno ng kaseryosohan. Marisol was involved in a controversial case years ago. She was accused of medical malpractice. She lost her license. She is a fraud, Mr. Viterbo. She practices quackery. Si Dante ay tila natumba. Ang kanyang mga mata ay nanliit. Ang bawat salita ay tila isang balyena na sumasakit sa kanyang ulo. Is this true, Marisol? Ang kanyang boses ay tila isang apoy na humihingi ng sagot. I lost my license, sir. Ang aking tinig ay pilit na lumabas, ngunit hindi ako yumuko.
Pero hindi ako nagkasala. I was framed. I was betrayed by the person I trusted the most. Like him. Ipinakita ko ang aking daliri kay Dr. Hidalgo. Oh, Sol, grow up. Tawa ni Dr. Hidalgo. Isang tawa na puno ng pangiinsulto. Wala nang naniniwala sa fairy tale mo. Facts are facts. Sa sumunod na araw, ang buong kapaligiran ay naging mas malamig kaysa sa aircon. Pinigilan ni Dante ang aking access sa kanyang credit card para sa mga supply. Nagpadala siya ng mga mamahaling makina sa silid ni Tala at hiniling niya sa akin na iwasan ang manual therapy at ituon ang pansin sa emotional support. I need to protect my daughter, Marisol. Sabi niya, ang kanyang mga mata ay tila nagpapakita ng isang malaking pader. I can't risk her health with a person who has issues in her history. I am still paying you, but you need to follow my instructions. Ang aking puso ay tila nabasag. Pinagkakatiwalaan niya ang isang fraud na nagbigay sa kanya ng matamis na kasinungalingan sa halip na ang katotohanan ng aking kamay na nagpagaling sa kanyang anak. Pero hindi ako sumuko. Ang aking isip ay tila isang matalim na kislap. Sinimulan kong magtrabaho sa likod ng kanyang likod. Sa bawat gabi, habang ang lahat ay natutulog, dahan-dahan akong nag-iipon ng mga ebidensya laban kay Dr. Hidalgo. Nakakita ako ng isang lumang file sa isa sa mga lalagyan ni Tala. Isang listahan ng mga pasyente na pinilit ni Dr. Hidalgo na gamitin ang kanyang experimental drugs. Isang hapon, nakita ako ni Manang Celia sa hardin, nakatago sa likod ng isang malaking bush, nagsasali ng isang baso ng tubig na may kakaibang kulay. Ano yan, Marisol? Ang kanyang boses ay tila isang kaluskos ng dahon. Tubig po iyon, Manang. Sagot ko. Ito po ang huling pinakuluan ko para sa detox ni Tala. Pero pinigilan ako ni Sir Dante na gamitin ito. Kaya, isasaling ko na lang ito sa picture niya. Ang aking mata ay tila nagniningas ng determinasyon. Alam ko na kailangan kong gawin ito. Huwag kang mag-alala. Manang, hindi ito masama. Ito ay natural na lason na magpapagaling sa kanyang kaluluwa. Hindi niya ako pinigilan. Ang kanyang mga mata ay tila puno ng pag-unawa. Pagkatapos ng ilang oras, dinala ni Isabela ang isang tray ng merienda sa silid ni Tala. Ang kanyang ngingiti ay tila isang matamis na lason. Oh, Sol, I have a little treat for you, sabi niya. Ang kanyang tinig ay may nakakainis na tono. Gusto ka raw pasalamatan ni Dante sa iyong hard work. May isang maliit na baso ng juice dito. It's freshly squeezed. Inabot niya sa akin ang baso. Ang baso ay tila may kakaibang kulay. Ang aking puso ay tila tumigil sa pagtibok. Hindi niya ako nilalason. Thank you, ma'am, sabi ko. Ang aking tinig ay kalmado. Umalis si Isabela. Ang kanyang pag-alis ay tila isang ahas na naghihintay. Tiningnan ko ang juice. Sa ilalim ng baso, may isang maliit na butil na tila lumulutang. Hindi ito butil ng prutas. Ito ay isang chemical na pamilyar sa akin. Ang aking lalamunan ay tila may matalim na bagay na nakatali. Ang aking mata ay tila naglabas ng isang kislap ng takot. Gusto niya akong lasunin. Ngunit hindi ako nagsisigaw. Hindi ako nagmamadali. Dahan-dahan, inilapit ko ang baso sa aking bibig at umikot ako upang tingnan si Tala. Tala, bulong ko. Ingat! Ang baso ay hindi ko ininom. Binalik ko ito sa mesa. Ang aking mga kamay ay nanginginig sa takot. Ano ang gagawin ko? Hindi ako pwedeng magsumbong. Walang maniniwala sa akin. Ang baso ng juice ay tila isang bomba na nakalatag sa tabi ni Tala. Hindi ko ito ininom. Inilapag ko ito at ang aking mga kamay ay nanginginig. Ngunit ang aking isip ay naging matalim na parang talim ng kutsilyo. Hindi niya ako matatalo. Ang aking hininga ay naging mabigat at maingay. Lumabas ako ng silid, nagkunwari na wala akong naramdaman. Pagkatapos ng ilang oras, dinala ni Dr. Hidalgo
ang isang bagong gamot para kay Tala. Ang kanyang nangiti ay puno ng pagmamalaki habang iniabot niya ito kay Dante. This is the latest from the States, Mr. Viterbo. It will accelerate her progress. It's a bit strong, but Dr. Hidalgo assures me it's safe. Sabi ni Isabela, ang kanyang mga mata ay tila nagniningas sa tagumpay. Nag-aalala ako. Ang aking puso ay tila tumama sa aking dibdib sa takot. Huwag po, Sir Dante. Ang aking boses ay tila isang sigaw na hindi ko na napigilan. Huwag po ninyong ibigay yan. I saw a note from the previous doctor. May allergic reaction po si Tala sa ganitong type ng gamot. Si Dante ay tila natumba. Ang kanyang mukha ay naging puti na parang papel. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at pagkalito. Are you saying I am lying, Marisol? Ang tinig ni Dr. Hidalgo ay naging matigas. You have no license. You are a fraud. Don't you dare question my medical judgment. I saw the file. It's in the old cabinet, Sir Dante. Check it. Ang aking tinig ay tila isang balyena na pilit kong inilalabas. Ngunit huli na. Si Dante, sa gitna ng kanyang kalituhan at takot, ay pinili na magtiwala sa kanyang pera at sa doktor na may lisensya. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang iniabot niya kay Tala ang gamot. Sa loob ng ilang minuto, naramdaman ko ang kakaibang kaba. Ang silid ay tila umiikot. Bigla, si Tala ay tila nagkislot. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig ng hindi mapigilan. Ang kanyang mukha ay naging asul na parang ulap. Ang mga gamot ay, Tala baby! Ang sigaw ni Dante ay tila isang putok na umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Si Tala ay nagkaroon ng severe seizure. Ang kanyang hininga ay naging maingay at mabigat. Si Dr. Hidalgo at Isabela ay nagkunwari na nagpanik. It's the stress, Mr. Viterbo. She needs an ambulance. Sigaw ni Dr. Hidalgo. Ang kanyang mukha ay puno ng satisfaction. Ngunit ang tingin ni Isabela ay tumama sa akin. Isang tingin na puno ng tagumpay at kasamaan. Si Dante ay tila natumba sa sahig. Ang kanyang utak ay tila natunaw. Hindi niya alam kung sino ang paniniwalaan. Marisol, what did you do to her? Ang kanyang boses ay tila isang kulog na humahampas sa akin. Sir Dante, she's having a seizure. Kailangan niya ng antidote, hindi hospital. Wala kang alam. You are a quack. You made her worse. You are a liar. Ang kanyang mukha ay naging pula sa galit at takot. Ang luha ay dumaloy sa aking mga pisngi. Hinawakan ko ang kanyang braso. Ang aking kamay ay nanginginig. I swear, Sir Dante, pinipilit ko siyang tulungan. I love your daughter. Ako po ang gumaling sa kanya. Si Dante ay tila isang bato na bumagsak. Tiningnan niya ang nanginginig na Tala at ang aking mukha na puno ng takot at pag-ibig. Hindi siya naniniwala. Sa isang sandali ng tindi ng galit at pagkadurog, ang kanyang kamay ay tila lumipad at tumama sa aking pisngi. Ang sakit ay tila isang apoy na nagpabaling sa aking ulo. Ang aking tenga ay tila humuni. Ngunit ang sakit sa aking puso ay mas malaki pa kaysa sakit sa aking mukha. Umalis ka, Marisol. Ang kanyang boses ay tila isang pabulong na puno ng pagbabanta. Umalis ka sa bahay ko. Huwag kang magpakita ulit. You are fired. Ang aking mata ay tila naglabas ng mga luha ng dugo. Tiningnan ko si Tala. Ang kanyang mukha ay tila isang asul na ulap. Ang aking puso ay tila nabasag. Ganito na lang ba? Ang aking tinig ay halos hindi marinig. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko, ganyan na lang. Hindi siya sumagot. Ang kanyang tingin ay puno ng pagdududa at galit. Lumabas ako ng silid. Ang aking mga hakbang ay mabagal at walang buhay. Habang naglalakad ako sa malaking marmol na sahig, ang bawat hakbang ay tila isang paglabas sa isang libingan. Sa labas, ang langit ay nagsimulang umiyak. Ang ulan ay bumagsak ng malakas, tila isang napakalaking bato na tumatama sa bubong. Tumakbo ako sa ulan. Ang aking mga luha ay tila naging isang dagat.
na hindi matatapos. Sa isang sandali, may isang napakalaking ingay ng bintana na bumukas. Ang tingin ko ay tumama sa silid ni Tala. Nakita ko si Tala. Ang kanyang mga mata ay nanliit, tila naghahanap ng tulong. Ang aking puso ay tila isang bakal na nagtutulak sa akin. Hindi ako aalis. Ang sampal ni Dante ay tila isang malaking apoy na nagpabago sa lahat. Ang pagpapatalsik sa akin sa gitna ng malakas na pagbuhos ng ulan ay naging isang matalas na pako sa aking puso. Umalis ka, Marisol. Ang mga salitang iyon ay tila isang bangungot na hindi ko kayang gisingan. Ang aking katawan ay tila walang lakas. Ang aking kamay na nakahawak sa doorknob ay nanginginig. Ngunit sa sandaling iyon, isang kakaibang imahe ang sumilaw sa aking isip. Ang asul na mukha ni Tala. Hindi ko siya kayang iwan. Bumalik ako sa loob ng bahay. Ang hangin ay tila hindi na kayang pumasok sa aking baga. Ang mga katulong ay tila mga multo na nagpapakita ng takot. Where is she? Sigaw ni Isabela, ang kanyang tinig ay tila isang matalim na tinik. Dante, let's take her to the hospital. She needs the antidote you bought. Sigaw ni Dante. Ang kanyang mga mata ay tila nasusunog sa pagkadismaya at pagkakasala. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko ang mga bintana ng silid ni Tala. Ang kapaligiran sa labas ay nagiging madilim, bigla. May isang matinding pagbabago sa hangin. Hindi ito ulan. Ito ay init. Ang amoy ng nasusunog na kahoy ay nagsimulang pumalit sa amoy ng mamahaling pabango. Isang matalim na liwanag ang sumilaw mula sa isang bahagi ng mansyon, malayo sa silid ni Tala, ngunit sapat na upang magdulot ng takot. Fire! May apoy! Sigaw ng isang katulong, ang kanyang tinig ay naging isang tunog ng matinding pagkabahala. Si Isabela, ang kanyang mukha ay biglang naging putla, ay tumakbo patungo sa hagdan. My diamonds! My things! Kailangan kong iligtas ang mga valuables ko. Ang kanyang pag-aalala ay tanging para sa kanyang sarili. Hindi ko na inisip pa si Dante o ang kanyang galit. Ang aking instinct bilang isang ina, ang mothering instinct na natuklasan ko kay Tala, ang nagtulak sa akin. Tumatakbo ako pabalik sa silid ni Tala. Ang aking mga paa ay hindi naramdam ang sakit ng sampal. Nang makarating ako, ang usok ay nagsisimula ng kumapal. Si Tala ay nakahiga pa rin, ngunit ang init ay nagsisimula ng sumunog sa kanyang balat. Tala, wake up, baby! Sigaw ko, wala siyang reaksyon. Dahan-dahan ko siyang kinuha sa kama. Ang kanyang maliit na katawan ay napakagaan, parang isang balahibo na madaling mawala. Habang papalabas ako ng pinto, isang bahagi ng kisame ang nagsimulang bumigay. Isang malaking piraso ng kahoy na puno ng apoy ang babagsak mismo sa kinaroroonan ni Tala. Doon ko nakita si Isabela. Hindi siya nagtatakbo papalabas. Nandoon siya kasama ang isang lalaki na baluot sa maitim na damit, may hawak na bag na tila puno ng mabibigat na bagay. Isabela! Ano ang ginagawa mo? Sigaw ko. Ngunit hindi siya tumingin. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kanyang bag. Hindi niya inalintana si Tala. Nais niyang tumakas kasama ang mga hiyas na inaakala niyang pagmamay-ari niya. Sa sandaling iyon, si Dante ay dumating. Ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng takot. Tala, where is Tala? Nakita niya ako, nakayakap kay Tala, nakatayo sa gitna ng lumalaking apoy. Ngunit ang tingin niya ay dumiretso sa likuran ko. Ang balakid na puno ng apoy ay bumagsak ng may isang napakalakas na paghampas sa lupa. Ang mga nagbabagang piraso ng kahoy ay tumalsik sa lahat ng dako. Marisol, move! Sigaw ni Dante. Ngunit hindi ako gumalaw. Ang aking katawan ay ginamit ko bilang isang kalasag. Sa huling sandali, bago pa man tumama ang mga nagbabagang kahoy sa amin, itinulak ko si Tala papalayo at tinanggap ang bigat ng pagbagsak sa aking likuran. Ang aking paningin ay nagsimulang magdilim.
Ang sakit ay tila 1,000 karayom na tumutusok sa aking balat. Nang makita yon ni Dante, ang kanyang katawan ay tila naging isang bato na biglang natunaw. Tumakbo siya patungo sa amin. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa amin. Ang kanyang muka ay puno ng tunay na takot. Ngunit bago pa man siya makalapit, may isa pang bagay na nakita niya. Habang ako ay dahan-dahang nahuhulog, may isang bagay na nahulog mula sa aking leeg. Isang maliit na kadenang may maliit na laket na matagal ko nang itinatago. Nahulog ito sa sahig na bato at bahagyang bumukas. Sa loob, isang lumang larawan ang nagbigay liwanag sa kakaibang sikat ng apoy. Si Dante, sa kanyang pagmamadali, ay nagkataong nakita ito. Ang larawan ay ng aking ama, kasama ang kanyang ama, magkayakap at nakangiti. Isang eksena na tila nagmula sa isang panaginip. Ang kanyang paghinga ay tila tumigil. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla. Papa mo, bulong niya. Ang kanyang tinig ay tila nanginginig. At sa tabi niya, nakita niya si Isabela. Si Isabela ay walang pakialam sa amin. Siya ay nagmamadaling tumakas kasama ang lalaking taga-kanya. Ang kanyang bag ay tila puno ng pilak at ginto. Dante, sa kanyang pagkamangha sa larawan, ay naramdaman ang isang matinding paglilinaw. Ang huling nakita ko, bago lubos na dumilim ang aking paningin, ay ang naghihingalong mukha ni Tala na nag-aabot ng kanyang kamay sa akin at ang mukha ni Dante na ngayon ay puno ng pagkasira, pag-unawa at isang pangako ng pagbabayad. Ang dilim ay tila isang makapal na kumot na bumalot sa aking mga mata. Ang huling bagay na narinig ko ay isang malakas na tunog ng pagbagsak ng isang bagay na mabigat. At pagkatapos ay isang katahimikan na mas masahol pa sa lahat ng ingay. Nang unti-unti akong bumalik sa ulirat, ang sakit sa aking likod ay tila binabayo ng libu-libong martilyo. Ang hangin ay manipis at puno ng usok na nagpapahirap huminga. Ang una kong nakita ay ang nag-aalalang mukha ni Manang Celia. Hawak niya ang isang basahan na may basa-basa at mainit na likido na ipinapahid sa aking pisngi. Marisol, anak, gising ka na. Salamat sa Diyos. Ang boses ni Manang ay puno ng lumbay at pasasalamat. Tala, ang unang salita na nagtagumpay makawala sa aking lalamunan. Ang aking tinig ay tila sirang salamin. Si Tala, ligtas siya. Dinala na sa emergency room. Sagot ni Manang. Ang kanyang mga mata ay namumuo sa luha. Pero si Dante, Hija, ang mga nangyari, kinailangan kong piliting bumangon. Ang aking katawan ay tila isang pinagtagpi-tagping tela. Bawat galaw ay nagdudulot ng panibagong kirot. Nang makarating ako sa emergency wing, ang liwanag sa koridor ay tila masyadong maliwanag. Nakita ko si Dante. Siya ay nakaupo sa sahig sa labas ng operating room. Nakayuko, ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha. Hindi siya isang hari. Siya ay isang lumuha na bata. Nang makita niya ako, tila nag-collapse ang lahat ng kanyang lakas. Dahan-dahan siyang gumapang patungo sa akin. Marisol. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong lupa na nauuhaw sa tubig. I'm sorry, I was so blind. Hindi ako umimik. Ang sakit ng aking pisngi ay wala ng saysay kumpara sa sakit ng kanyang pagtataksil. Dahan-dahan, kinapitan niya ang dulo ng aking maruming duster. Hindi siya tumayo. Nanatili siyang nakaluhod. I saw the locket. I saw the picture. My father and yours. Magkaibigan. You didn't come here for money. You came here to honor a debt. And I repaid your kindness with a slap and betrayal. Ang bawat salita ay tila isang patak ng asido na dahan-dahang dumidikit sa aking sugat. Isabela, she confessed. She and that snake, Hidalgo, they poisoned her. They did it. Ang kanyang tinig ay nanginginig. Ang kanyang mga balikat ay yumayanig. I almost lost both of you because of my pride, my arrogance. Dahan-dahan, hinawakan niya ang aking kamay.
Ang kamay na sinampal niya, ang kanyang mga labi, ay dumampi sa aking mga daliri. Hindi isang halik ng pag-ibig, kundi isang pagpapakumbaba ng isang nagkasala. Please, Marisol, forgive me. I don't deserve your forgiveness, but please, for Tala, don't leave us. Tinitigan ko siya. Ang mga mata niya ay tila isang karagatan ng pagsisisi. Nakita ko ang lalaking nagmamahal sa kanyang anak, ang lalaking natatakot na mawalan ng lahat. Naramdaman ko ang pagdami ng aking luha. Hindi para sa kanya, kundi para sa sarili ko. Ang labis na pagmamahal na ibinigay ko ay tila walang saysay. Sir Dante, ang aking boses ay tila mahinang ngunit matatag. Hindi ko po kayo mapapatawad ngayon. Ang sugat na idinulot ninyo sa akin ay hindi mawawala sa isang gabi. Hindi ko po kailangan ng inyong pera o ang inyong kayamanan. Tumayo ako sa kabila ng sakit. Tiningnan ko siya ng diretso. Ang aking tingin ay hindi nagpapakita ng pag-ibig, kundi ng isang matinding pagpapasiya. Ang kailangan ko ay hustisya para sa aking sarili. At kailangan kong itama ang lahat ng mali. You will face the consequences of your actions, Sir Dante, and you will face the truth about Dr. Hidalgo. Ngunit ngayon, ipagdasal natin na gumaling si Tala. Tumalikod ako. Hindi ako umalis. Pumasok ako sa silid ng aking munting pasyente. Pagkatapos ng mahabang pag-uusap sa mga doktor, isang mabuting balita ang dumating. Gumaling na si Tala. Ang antidote na ipinilit ni Isabela ay halos pumatay sa kanya. Ngunit ang pagpigil ko ay nagligtas sa kanya. Nang makita ko si Tala na gumagalaw na ang mga binti, gumagapang patungo sa akin, ang aking pagod ay biglang naglaho. Ito ang aking tunay na gantimpala. Si Dante ay nakatayo sa pintuan. Ang kanyang mukha ay puno ng kaba. Marisol, sabi niya. Hinawakan ni Tala ang aking damit. Ang pag-alis ko sa ospital ay hindi pagtakas. Ito ay isang formal na paglisan mula sa isang kulungan na tinatawag na pag-asa sa isang taong hindi ako karapat-dapat mahalin. Nang makalabas ako, ang aking unang hinto ay hindi sa tondo, kundi sa isang maliit na tanggapan ng abogado na nakilala ko mula sa mga kaibigan ng aking yumaong ama. Kasama ko si Manang Celia na nagdesisyong sumama sa akin, ang tanging anino ng katotohanan na pinayagan kong manatili. Manang, hindi ako hihingi ng tulong kay Dante. Hindi ko kailangan ang kanyang pera para bumangon. Kailangan ko ang hustisya. Sabi ko, ang aking tinig ay puno ng determinasyon. Nagsimula kaming magtrabaho. Ginawa kong priority ang pagbawi sa aking lisensya. Ginamit namin ang lumang file na nakita ko sa cabinet ni Tala, ang mga talaan ng experimental drugs ni Dr. Hidalgo. Ang bawat pahina ay isang patunay na hindi ako nag-iisa sa pagkakamali, kundi biktima ng isang mas malaking sistema ng panlilinlang. Samantala, narinig ko ang balita mula sa mga dating kasamahan. Si Isabela at Dr. Hidalgo ay pilit na nagtatangkang takasan ng bansa. Si Dante, tila isang anino ng kanyang dating sarili, ay isinasagawa ang kanyang sariling investigasyon, ngunit ang kanyang mga aksyon ay tila mabagal at kulang sa pagtitiwala sa sarili. Ang paghihiganti ko ay hindi personal na pananakit. Ito ay pagbawi ng aking pagkatao. Pagkatapos ng 6 na linggo ng matinding pagdinig at paghaharap ng ebidensya, ang desisyon ay dumating. Ibinasura ang mga kaso laban sa akin. Naibalik ang aking lisensya. Ang aking pangalan ay muling nilinis, hindi dahil sa kapangyarihan ng isang lalaki, kundi dahil sa lakas ng katotohanan. Hindi ako nag-aksaya ng oras. Ginamit ko ang maliit na halaga na naipon ko kasama ang pera na ibinigay sa akin ni Manang Celia mula sa kanyang ipon, at nagrenta ako ng isang maliit na klinik sa isang mas maayos na lugar, ngunit hindi pa rin elite. Hindi ko ginawa sa tondo,
Ngunit hindi rin sa malaking kalye kung nasaan ang mga Viterbo. Ito ay ang aking teritoryo. Ang pangalan nito ay Puso at Paghilom, Heart and Healing. Sabi ko kay Manang Celia, noong araw ng pagbubukas, ang aking ngiti ay tunay. Isang ngiting hindi na kailangang itago. Ang klinik ay hindi marangya, ngunit malinis, puno ng sariwang hangin, at amoy ng mula sa mga diffuser na binili ko. Ito ang aking paraiso na binuo ko sa sarili kong pagsisikap. Sa mga araw na yon, nakita ko si Dante. Hindi siya pumapasok. Nakatayo lang siya sa tapat ng building, nakasandal sa kanyang sasakyan, tinitingnan ang aking klinik mula sa malayo. Ang kanyang tindig ay tila nagpapahiwatig ng paggalang, hindi ng pag-aari. Isang araw, nakita ko si Tala. Si Tala, na hindi na naglalakad sa wheelchair sa mga nagdaang linggo, ay nakasuot ng summer dress. Siya ay naglalakad. Ang kanyang mga paa ay tila nag-aaral muli ng mundo, patungo sa aking pintuan. May hawak siyang isang maliit na bulaklak na gumamela. Ang aking puso ay tila lumundag sa kanyang dibdib. Ang mga luha ay dumaloy muli. Ngunit ngayon, ito ay luha ng purong kaligayahan. Mama Sol. Ang boses ni Tala ay malakas at malinaw. Ang kanyang mga paa ay nagsasayaw sa semento habang siya ay papalapit. Agad akong lumabas. Binuhat ko siya. Kahit na mas mabigat na siya ngayon, hinalikan ko ang kanyang noo ng paulit-ulit. Tala, you're walking. Ang galing mo. Nang humiwalay ako, nakita ko si Dante sa malayo. Nakatingin siya sa amin. Ang kanyang mukha ay tila hinugasan ng tubig ng pagdarasal. Hindi siya gumalaw. Hindi siya lumapit. Alam niya ang kanyang lugar. Tumingin ako sa kanya, tumango ng bahagya, isang kilos ng pagkilala, hindi pagpapatawad. Pagkatapos, ibinalik ko ang aking tingin kay Tala. Ang aking focus ay sa kanya. Ito ang aking tagumpay. Ito ang aking redemption. Nang magbigay ako ng therapy kay Tala, sa loob ng klinik ko, nakita ko si Dante na nagbigay ng isang package sa isang messenger. Pinadaan niya ito sa aking reception area. Isang makapal na envelope, walang sulat. Tila isang dokumento. Manang, open this, sabi ko. Binuksan ito ni Manang. Isang official document. Ang letterhead ay ang Viterbo Shipping Empire. Sol, sabi ni Manang. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagkamangha. This is a huge donation. Pondo. Para sa mga handicapped children sa buong Maynila. At ang pangalan ng foundation, tiningnan ko ang pangalan. Ang aking mga mata ay nanlaki. Pundasyon ni Tala. Hindi ito pera para sa akin. Hindi ito alok para sa pag-ibig. Ito ay pag-amin sa pagkakamali. Niyakap ko si Tala ng mahigpit. Ang kaligayahan ko ay tila lumalabas sa aking balat. Ngunit ang tanong ay nananatili sa aking isip. Isang tanong na walang kasagutan sa dokumentong yon. Ang tanong sa aking isipan ay hindi kung paano, kundi kailan ko siya muling kakausapin ng walang pagtatago at walang galit. Ang pundasyon ni Tala ay hindi lamang isang donasyon. Ito ay isang tungkulin na kinuha ni Dante sa kanyang sarili. Bawat check na ipinapadala niya ay may kasamang ulat tungkol sa kanyang pag-alis sa mga madidilim na negosyo, ang pagpapakulong kay Isabela at Doktor Hidalgo at ang kanyang paglilinis sa kanyang imperyo. Nagsisimula na siyang magbayad ng kanyang utang, hindi sa akin, kundi sa katarungan. Ang aking buhay ay naging abala. Ang klinik ay puno ng mga pasyente. Bawat matagumpay na pag-abot ng isang bata sa kanyang rehabilitasyon ay isang gantimpala na mas mahalaga kaysa ginto. Ang amoy ng pagod ay napalitan ng amoy ng. Isang umaga ng linggo, ang araw ay tila mas maliwanag kaysa karaniwan. Nagpasya akong dalhin si Tala sa isang pampublikong dalampasigan sa Palawan, isang pangarap na matagal nang nakatago.
Si Tala, ang kanyang mga paa ay matatag na tumatapak sa buhangin, ay tumakbo patungo sa tubig. Ang kanyang tawa ay tila isang himig na matagal nang nawala. Mama Sol, tignan mo waves! Sigaw niya, ang kanyang boses ay puno ng kagalakan. Hawak niya ang aking kamay habang naglalakad kami sa tabi ng dagat. Ang pagtama ng tubig sa aking mga paa ay tila naghugas sa lahat ng aking alaala ng sakit. Sa tabi namin, si Tala ay masayang tumatawa. Ang kanyang buhok ay tila naglalaro sa hangin. Sa di kalayuan, isang tao ang nakatayo. Hindi siya nagtago. Nakatayo siya sa ilalim ng isang puno ng niyog, nakasuot ng simpleng polo shirt at shorts. Ang kanyang mga kamay ay nakasabit lamang sa kanyang tagiliran. Si Dante. Hindi siya lumapit. Hayaan niya kaming magkaroon ng aming sariling sandali. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang kanyang paglakad ay tila may pag-iingat. Parang natatakot siyang madurog ang lupa sa ilalim ng kanyang paa. Marisol, ang kanyang boses ay tila binago ng panahon. Mas malalim, mas mapagkumbaba. Tiningnan ko siya. Wala nang galit sa aking mga mata. Tanging isang malalim na pagpapasalamat. Sir Dante, sagot ko, ang aking boses ay kalmado. I didn't come to ask for your forgiveness, Marisol. I know I don't deserve it. Sabi niya, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa dagat na tila mas madaling makita ang katotohanan doon. I came to say thank you. Salamat sa pagliligtas mo kay Tala. Salamat sa pagbabalik ng liwanag sa buhay namin. Huminga ako ng malalim. Ang hangin sa dagat ay tila nagdadala ng kapayapaan. Ang utang ko po sa inyo, sir, ay ang buhay ng aking ama. Ang utang ninyo sa akin ay ang pagbalik ng hustisya. At ang utang ko sa sarili ko ay ang pagpapagaling ko sa sarili ko. Tapos na po ang utang. Tumango si Dante, isang malungkot ngunit matatag na tango. I know, sabi niya, at handa akong tanggapin iyon. I will support you, Sol, as a father to Tala's other parent, as a friend, but never as a husband. Sa sandaling iyon, isang malaking pader ang gumuho sa aking kalooban. Hindi ito ang inaasahan ko, ngunit ito ang kailangan ko. Respect. Inabot niya ang isang maliit na larawan sa kanyang bulsa. Isang larawan ni Tala, nakangiti, naglalakad sa buhangin, hawak ang aking kamay. Ito lang ang gusto kong makita araw-araw. Ikaw at siya. Hindi kami naghawak kamay, walang kilig. Tanging isang malalim na pag-unawa. Dahan-dahan, tumalikod si Dante at naglakad palayo, pabalik sa kanyang sasakyan na naghihintay sa malayo. Si Tala ay tumakbo patungo sa akin. Ang kanyang mga paa ay matatag na tumatapak sa buhangin. Mama Sol, he's leaving? Tanong ni Tala. Ngumiti ako. Ang aking nangiti ay puno ng pagmamahal at kalayaan. Opo, baby. He's going back to his world. And we are starting a new life here. Our life. Niyakap ko si Tala ng mahigpit. Ang init ng kanyang katawan ay ang aking kanlungan. Habang naglalakad kami pabalik, ang aking paningin ay huminto sa isang bagay na hindi ko inaasahan. Sa isang liblib na sulok ng dalampasigan, nakita ko si Isabela. Siya ay nakaupo sa buhangin, ang kanyang magandang damit ay puno na ng alikabok at tubig alat. Ang lalaking kasama niya ay wala. Ang bag ay wala na. Siya ay nag-iisa, umiiyak ng walang humpay. Tiningnan ko si Isabela. Ang aking puso ay walang galit, tanging awa. Mama Sol, look, sabi ni Tala. Ang kanyang mga mata ay nakaturo kay Isabela. Ito na ang huling kabanata. Ang lahat ay tapos na. Ngunit habang tinitingnan ko ang dalawang babaeng nagdulot sa akin ng matinding sakit, si Isabela na ngayon ay walang-wala at si Tala na ligtas na, isang tanong ang biglang sumilay sa aking isipan. Kung naibalik ko na ang aking pangalan, kung napagaling ko na si Tala, at kung naparusahan na ang mga gumawa ng kasalanan,
para kanino pa kaya ang natitirang espasyo sa aking puso?